Hello and welcome sa LMTV kung saan lagi tayong naghahatid ng legit na balita at impormasyon sa bawat Pilipino. Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ito, let's go! Hello mga ka-mic drop kadabarkads at kapatid. Welcome sa ating channel kung saan hatid namin ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng telebisyon at entertainment. Gayon din ngayong araw pag-uusapan natin yung mga latest updates sa loob at labas ng Itbulaga at ang mga pinakabagong pangyayari sa TV5 Kapatid So unahin natin Network. Yung usapang ratings ayon sa pinakahuling ulat nga mula sa Nutam People Survey ng Nielsen, patuloy na nakikipagsabayan ng Itbulaga sa noontime slot. Noong Sabado nga March 8, nakapagtala ang programa ng 3.7% rating na naglagay sa kanila sa ika-12 pwesto sa overall ratings chart. Bagamat may kunting kalamangan yung kanilang katapat na programa dahil nga nandun sila sa mas malaki ang reach na network, pinatunayan ng Itbulaga yung kanilang stability sa kanilang posisyon, kanilang current position sa ratings game. At patuloy na nagbibigay lang ng saya at aliw sa kanilang mga dabarkads, no? At upang mas mapalakas nga yung kanilang ratings, nagpakilala ang Itbulaga ng mga bagong segments at pakulo na talaga namang kagigiliwan ng mga manonood. Isa dito yung mga pagbabalik ng yung mga classic segments na binihisan ng modern twist or modern upgrade, pati na rin yung mga pag-imbita sa mga sikat na celebrity guest. So, kabilang dyan yung loans na kung saan ang masali dyan yung mga kumakanta na kaboses po ng mga sikat na singer pero hindi kailangang kamuka ng singer. Spice dyan sa segment na yan ay si Ian Red na isa sa mga talent ni Ma'am Alan Kay sa Clowns. Talagang nakakatawa talaga siya, pinanood ko siya, talagang nakakatawa siya. Lalo na pag tinatanggal niya yung kanyang wig, talagang natatawa ang mga tao. Siyempre sa loob at labas ng studio, pati na rin sa team bahay natin. Isa pa sa mga segments na pinakilala ng Itbulaga ngayong taon na to ay yung Foreignoy The AFAM Invasion, kung saan yung mga foreigner na kalahok ay may pagmamahal sa kulturang Pilipino na nagpapakita ng kanilang talent at kaalaman sa ating bansa. Ito yung nagiging bridge nila upang ipakita ang ganda ng ating kultura sa buong mundo. Samantala, yung sa Gimme 5, laro ng mga henyo, ay yun nga, umiinit na nga yung labanan sa Gimme 5, lalo na yung yung category, yung kanilang season ngayon itong mga sumasali, mga barangay officials, mga non-government officials sa kanilang mga barangay, na talagang nagtatagisan ng kanilang talento, yung kanilang galing sa paghuhula. Siyempre kasabay na rin dyan yung mga estudyanteng henyo naman na edition, kung saan naglalaban ulit yung mga college, universities sa pautakan at galing sa paghuhula ng mga salita. So sa mga hindi pa nakakaalam, itong Gimme 5 laro ng estudyanteng henyo, ito po yung bagong version ng Pinoy Henyo High na talagang tumatak at talagang inabangan noon ng mga dabarkads natin, lalo na yung mga estudyante natin kasi nga school pride ang pinag-uusapan dito At sa mga nakaraang linggo, kapansin-pansin din yung tumitinding competition sa pagitan ng dalawang segments na ito at parehong may kanya-kanyang hatak sa audience, kaya naman inabangan ng lahat kung anong mga susunod na mangyayari sa bawat episode. At syempre pinag-uusapan na rin naman natin yung mga estudyante, no? So para sa mga nag-aabang sa mga susunod or sa susunod na campus na susuguri ng Itbulaga, ito na yung nag-plug na nga ang TBJ ng bagong pin. Sinasabi nga ni bagong pin, ipinin ni Bossing na susunod na susuguring campus ng Itbulaga. So alam namin, excited na kayo malaman kung saan yung susunod na sugod campus ng Itbulaga. So for now,
isang teaser lang ang inilabas ng programa sa kanilang Facebook page at wala pang official na announcement tungkol sa kung anong saktong eskwelahan ang kanilang susugurin. Pero huwag kayong mag-alala mga Dabarkads dahil siguradong maging exciting to. At nakikita nyo naman nung nakaraan, 'di ba? Sobrang dami ng mga estudyanteng nanood doon sa kanilang huling sinugod sa may Laguna State Polytechnic University San Pablo City Campus nung February 8, 2025. So sa mga hindi pa nakakapanood, yun yung unang sugod campus mga kapatid nila na binisita nila at talaga naman pinanood ng mga estudyante. Kung alam niyo naman 'di ba, mga estudyante po ay karamihan mga millennials and Gen Zs na. So patunay lang talaga na kahit millennial or Gen Z ka, talagang yung Itbulaga talaga inaabangan talaga ng marami kahit na mga millennials or Gen Z. Anong masasabi nyo ang mga Dabarkads, sa tingin nyo sa tingin nyo saan nyo gustong magpunta ang susunod na sugod campus ng Itbulaga? Comment nyo lang sa baba ng video neto kung may mga hula kayo or any suggestions. So mga mic drop at mga kapatid at mga Kadabarkads ko, ito na yung mga sagot sa matagal ng tanong ng fans kung bakit nga ba nawala si Atasha Mulak sa Itbulaga nitong mga nakaraang linggo. Marami kasi ang nag-speculate lang kung ano yung dahilan, pero finally meron na tayong sagot, at hindi lang basta sagot, isang major announcement pa. Ano ito? So siya na yung bida sa Pinoy adaptation ng Bad Genius. So yes, confirm na nga. So confirm na nga na yung anak ni matinee idol Aga Mulak at beauty queen Charlene Gonzalez na si Atasha Mulak ay napili bilang lead star sa Pinoy adaptation ng Bad Genius. So this is a huge milestone sa kanyang career dahil ito yung kanyang first major acting project pagkatapos nung last year na EB Lenten Special. Pinakilala na rin yung kanyang mga co-stars, nandyan si Jairus Aquino, Gab Lagman at si Hyacinth Collado. Pero syempre lahat ng mga mata nakatutok kay Atasha dahil siya ang gaganap bilang Lin, ang isang matalinong student na mastermind sa isang high-stake exam cheating scheme. Ibig sabihin pandaraya sa isang exam sa kwento. So ngayon, dito na tayo sa tanong ng ating mga Dabarkads. Bakit nga ba absent si Atasha sa Itbulaga? Maraming kasing haka-haka na online nung nakaraan, kesyo lilipat daw siya ng network, magpapaalam daw siya sa showbiz, so kaya naman may personal na dahilan. Pero ito na nga, pinakita na nga dito sa page ng Viva at sa pinalita na rin sa News 5 na bida pala siya dito sa isang may ginagawa pala siyang major project sa Viva, which ito nga itong Pinoy adaptation ng Bad Genius. So yun, sabi nga ng mga ibang netizens noon, sabi niya, hala, wala na si Atasha sa Itbulaga, sana bumalik siya. Bakit siya hindi nagpapakita? Baka may big project, which is totoo naman. At syempre, nagpaalam na tanong nila kung bakit nagpaalam na ba siya sa Itbulaga. So ito na yung kasagutan dun sa mga tanong na yun, no? So ayun na nga, hindi siya umalis sa showbiz. So nag-focus lang siya sa paghanda para sa acting role. Sobrang big deal nito for her kasi unang beses niyang ipapakita yung kanyang acting chops or acting talent sa pag-arte sa isang malaking project. Fan kayo ng original movie mula sa Thailand na Bad Genius, alam nyong intense at puno ng mind games ang kwentong ito. Kaya nga maraming fans ang curious. Kayang-kaya kaya ni Tash yung role? Well, based sa nagdaang interviews, nag-training daw talaga siya dito. Both sa acting at sa mga eksenang may academic tension. Gawing Viva, siguradong quality or dekalidad yung adaptation na to. Siyempre, mixed reactions yung natanggap ng balitang ito. Siyempre, naiyak din si Tash nung nalaman niya na nasungkit niya yung role bilang lead star ng Bad Genius. At may mga natuwa, may mga nagulat, meron ding nagsabi pressure ito kay Tash. Pero in fairness, maraming sumusuporta sa kanya. Marami akong sabi nga daw nung tweets, isa sa mga tweets or mga posts sa X na dating Twitter, excited
daw niyang makita si Atasha sa big screen. No, excited ako makita si Atasha sa big screen. She deserves this. Sabi naman ng isang netizen, medyo unexpected pero sana maganda yung performance niya. And sabi naman ng isang netizen, wow, big role agad. Let's go, Atasha. So kayo, anong reaction nyo? Bagay ba kay Tash yung role bilang Lin sa Bad Genius? So sa tingin nyo, anong magiging big break ba ito para sa kanya? Don't forget to comment dun sa section sa baba ng video natin. Pero para sa akin, isang bagay lang ang sigurado dito, hindi lang siya isang TV host or celebrity daughter. Malapit na nating makita kung anong kaya niyang ipakita sa in terms of acting, at ngayon natapos na nga yung mga speculations kung bakit wala siya sa Itbulaga nitong mga nakaraang linggo. Abangan na lang natin kung kailan ipapalabas yung Pinoy adaptation ng Bad Genius. Samantala, sa iba pang mga balita, no, isa na namang bigating artista ang opisyal ng pumirma sa Media Quest. So isa na namang bigating artista na naman ang pumirma naman dito sa Kapatid Network. Sino kaya ito? Sa kilala nyo ito sa mga Lisquen fans, matutuwa kayo dito kasi ang walang iba yung pumirma ng kontrata ay walang iba kundi si Enrique Hill, no? The King of the Hill himself. So ano kaya ang mga proyekto niya sa bago niyang matapos ang matagal ngang pananahimik sa showbiz, finally bumalik na nga si Mr. Enrique Hill sa eksena at opisyal na niyang pinirmahan ng kanyang contract sa Media Quest na company sa likod ng TV5 at Signal TV. Ibig sabihin, possible na makita natin siyang lumabas sa mga TV5 shows, Signal Play, at baka pati na rin sa isang partnership sa iba't ibang platforms. So during the contract signing, makikita yung kanyang excitement sa passion na bumalik sa Pilipinas, sa Philippine entertainment, at may mga pa-teaser pa nga siya na may mga malaking project siya na paparating. Ngayon, ang tanong ng mga Lisquen fans natin or pati ng mga ka-mic drop natin, ano kaya yung gagawin niyang project sa Media Quest? Kasi may mga ilang rumors or hints na lumalabas. Isa dito yung posible na magkaroon siya ng bagong teleserye sa TV5 na exclusive lang sa TV5, at pwede siyang maging bida sa isang high budget drama or action series. Posible makita natin siya sa Itbulaga or isa sa mga reality shows ng TV5. Siyempre, marami ang nagtatanong. Ito yung tanong ng buong bayan at siyempre ng mga Lisquen fans. Makakatrabaho niya ba ulit yung kanyang kalab team dati na si Liza Soberano, or ibang lady na ba ang kanyang makakasama sa mga susunod niyang project with TV5 or with Media Quest? Siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga fans. So, ang daming positive na reaction sa paglipat ni Enrique sa Media Quest. Sabi nga ng isang netizen dito, finally, Enrique is back. Excited na ako sa bagong projects niya. So, meron naman nagsasabi na bagay sa kanya ang paglipat sa TV5, fresh start, new opportunities. Sabi naman ng isang netizen, sana action film or teleserye naman para iba naman. So even some industry insiders nagsasabi na isa itong strategic move para mas lumawak pa yung career ni Enrique sa iba't ibang platforms. So grabe, no, mukhang magiging exciting yung comeback ni Enrique Hill dito. So abangan na lang natin yung mga bago niyang magiging project sa ilalim ng Media Quest. At sa tingin niyo mga ka-mic drop, no, bagay ba sa kanya yung paglipat sa Kapatid Network, at anong klaseng project ang gusto nyong makita mula sa kanya? Comment on the section below. So samantala, habang parami yung mga artista na lumilipat ng network, isang big star na naman ang nag-renew ng kontrata sa TV5. Yes, walang iba kundi ang Queen of Dance Floor na si Maha Salvador. Loyalty is real. So at confirmed na si Maha Salvador ay mananatiling isang kapatid pagkatapos niyang mag-renew ng kanyang contract sa TV5. Matibay yung partnership at mukhang marami pang exciting projects ang naghihintay sa kanya. So sa isang contract signing, kita yung mukha ni Maha yung excitement
at gratitude niya sa network. Sinabi nga rin niya na masaya siya sa pagiging bahagi ng TV5 family at looking forward siya sa mas maraming collaborations. At bago natin pag-usapan yung project na yan, no, yung mga projects na gagawin niya, balikan muna natin yung ilan sa mga successful shows ni Maha sa TV5. Kagaya dyan yung Niña Niño na kung saan isa sa mga pinakamalalakas na teleserye sa TV5 na pinagbidahan niya. Kagaya din kasi kabilang din diyan yung Sunday Noontime Live na isa siyang host sa isang musical variety show noon. At syempre, yung Imagination kung saan tumagal ng 3 season at pansamantala siyang nag-leave o sa show dahil nga sa buntis siya at kailangan niyang alagaan yung kanyang anak, yung kanyang baby. Kita naman natin yung big factor si Ma sa TV5. Entertainment lineup mula sa teleserye, hosting at iba pang mga shows. Ngayon, officially renewed na siya sa TV5. So ano naman ang mga bagong projects niya? Ito yung mga ilang mga predictions or mga possible projects na gagawin niya sa network. So possible isang bagong revenge teleserye. Ayon sa ilang sources, yung may bagong drama series siyang gagawin. Isa itong revenge drama, parang yung Wildflower noon. Parang ganun yung mangyayari, ganun yung pinaplanong teleserye. Tapos yung mga hosting stints niya, babalikan niya yung Imagination, isang dance and talent show given na multi-talented nga siya. Particular sa pagsasayaw, baka meron siyang posibleng bagong show kung saan ipapakita niyo yung kanyang talent bilang dancer at host at actress. At syempre, ang tanong ng mga Dabarkads natin, makakabalik pa siya sa Itbulaga? So matatandaan nyo nung April 2023 pansamantalang umalis si Ma sa Itbulaga para mag-focus sa kanyang kasal noon, at dahil na rin sa mga uncertainties na kinakaharap ng noontime show ng mga time na yon. Alam naman natin yan lahat mga Kadabarkads, yung mga nangyari sa Itbulaga noong 2023. So simula noon marami nagtatanong, babalik pa ba si Maha sa Itbulaga? So sa ngayon, wala pang official na pahayag or statement mula kay Maha or sa kanyang talent agency or sa mismong TVJ Productions tungkol sa kanyang pagbabalik bilang host or pagiging Dabarkads sa programa. So syempre, hindi rin nagpahuli yung mga fans na kanilang mga reaction at speculation tungkol sa pwedeng pagbabalik ni Maha sa Itbulaga. Sabi nga nung isang netizen dito, miss na namin si Ma sa Itbulaga. Sana bumalik na siya soon. Sabi naman ng isang netizen, ano na kaya ang plano ni Maha? Babalik pa ba siya sa Dabarkads? At syempre sabi ng isang netizen dito, excited kami sa mga bagong project ni Maha sa TV5 pero namimiss na rin namin siya sa EB. Sa kabila ng mga haka-haka, ang mahalaga ay masaya si Maan sa kanyang mga decision at patuloy natin siyang susuportan sa mga iba pa niyang project. So sa ngayon, abangan na lang natin yung mga susunod na moves ni Maha. Ngayon ay certified kapatid pa rin siya, no? Manatili siyang active sa TV5 at tiyak na marami pa siyang i-offer sa atin, no? So tungkol naman sa kanyang pagbabalik nga dito sa EB, hantayin natin yung mga official statement tungkol sa kanya or sa TVJ Productions. So kayo, ano masasabi nyo sa pag-renew ni Maha ng kontrata sa TV5? Gusto nyo rin ba siyang makita ulit sa Itbulaga? I-comment nyo lang yan sa baba ng video natin at huwag kalilimutang i-like ang video na ito and mag-subscribe para mas marami pa kayong legit Dabarkads update. Don't forget to also hit the notification bell para lagi kayong updated. So hanggang dyan na lang muna mga ka-Minecraft yung ating update. Ingat kayo palagi at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay. Stay safe mga Dabarkads. Stay safe mga ka-Minecraft.